440, 440, Psalm 122. This is a song by David. Psalm 122. He said, I rejoiced with those who said to me, let us go to the house of the Lord. Our feet are standing in your gates, O Jerusalem. Jerusalem is built like a city that is closely compacted together. That is where the tribes go up, the tribes of the Lord, to praise the name of the Lord according to the statute given to Israel. There are the thrones for judgment. There are the thrones for judgment stand, the thrones of the house of David. And then in verse 6, he urges the people, pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be secure. May they be peace within your walls and security within your citadels. For the sake of my brothers and friends, I will say, peace be within you. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your prosperity. Siguro we are aware of the news of what is going on right now sa Israel. And this passage is really relevant even up to this time, nagkakagubot dito. As God's people also, we are urged to pray for Jerusalem. And right now, we are being attacked. Nagkana namatay na so far, as of today, na itulong ka Filipino na ang namatay, kapil kay nag-work sila dito, di nila biyaan ang ilahang. Kung isa ka nurse, di niya biyaan niya ang ibatayan na tikulang. So, i-shield niya siyang namatay. So, grabe ang nakatabo karon na kung may escalate niya, murag mga ano din siya, equal din niya siya sa ibang mga nations. No? And we know that ang bunot-dulo yun ani is long way back. But we, maski ingon na to directly dili ta affected, pero as God's people now connected na sa ilaha. And we are urged to pray for them. So right now, let's spend this few minutes in praying. Pray, the Bible says, in the scripture we read earlier, pray for the peace in Jerusalem. Battle that they are facing right now, pero nabot tayo mga personal battles, hindi na dumang sa kinambuhi. And maybe we come here tonight with heavy hearts. Wala matago sa Ginoo, nakaila siya sa ato agad sa tagsahan nato. Let's just lay all of these concerns before God's throne of grace so that we may find mercy tonight. And that we will be set free to worship Him. That we will be set free to allow Him to work in our lives once more. Siguro natin mga kabukaton sa atong mga pamilya, natin mga kabukaton sa atong trabaho, sa negosyo. Let's just lay them down before God tonight. Lord, your word says that if 2 or 3 are gathered in your name, there you are in the midst of them. We thank you, O Lord, because as we gather tonight as your people, even our brothers and sisters who are far from Turin, but they are joining us via live stream, we know that your presence is with us. That your presence binds us, Lord, together as a people. And right now, you have heard our petitions in behalf of Israel,
You have heard our personal concerns. And we know, O Lord, that your ears are attentive to our cries. Karon naminaw ka sa amoa. And we are assured that you are our prayer answering God. That you will answer our prayers in your own time, in your own way, and according to your purposes. Tonight, as we worship you, help us, Lord, to really focus on your goodness, on your greatness, and help us, Lord, to worship you with all our hearts. We commit this time to you, Lord. Set apart these few minutes or this hour where we could just sit before your throne and just worship you and just feast on the word that you will be preparing for us tonight. This is our prayer and our heart's desire. In Jesus' name, amen. Amen. Nakabaton na ba kaluwasan? Na-experience na ba nato ang life-changing power sa Ginoo sa kinabuhi? Amen. Maybe some of us have been Christian for a long time na. Pero somehow, along the way na yung mga ups and downs, roller coaster din na siya. But we thank you. We always go back to the cross. And really thank God for the salvation that He has given us. So tonight, let's all stand. Let's declare God's goodness, His faithfulness, and let's praise Him for all that He has done in our lives. He is our Savior. He is our Redeemer. He lifted us up from the miry clay, and He has changed us to be like Him. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same, 'cause you gave me
wala ta niya diluwas sa atong mga kasalanan. Miserable atong kinabuhi ito. Di ba? Nagyapon na sa itong kasalanan. Pasalamat na sa Ginoo kay from the moment na yung nakiluwas, wala din siya ipulda o pamuhat sa atong kasalanan kinabuhi. Sanctification is the daily process. And we thank you because like a potter gently molding the clay, that is how it works in each of our lives. Wala din tayo yung indangan. Kulma, natun maparayota sa iya. Beautiful Lord, wonderful Savior.
pray, O Lord, that you continue to work in each of our lives, Lord. Malumiwa pa siya ka na human. Mold sa mga napagidaghan mga butang sa mong kinabuhi na dapat timpiyuhan kanang pagtangon kay diligid siya maayo sa imo tubangan. Salamat sa imong gugma nga mo'y magpagbuka na to, Lord. We continue to dwell in the power of your transforming love, O God. And tonight we declare that. Lord, I come to you.
continue to be lifted high in our ways and open our hearts as we listen to your word, which is everything in ganitang lingkod. Kaso ang paminahon ang bulog sa inyo para ka na ito kami naman. Ngayong gabi, welcome sa atong simbakang gabi. Chapter 2 gihapon ta sa atong series of meditation or messages based on the book of Philippians. Unsay tawag nato aning klase nga tubig? Wala ka moog, wala ka kundura. Saan tawag ka ng klase ng tubig? Ibaw? Ibaw na sa Cebuano ka, Che. Pero lalong na sa Cebuano. Ibaw? Wala sa stagnant water. Pero masaya man ang English kaysa ibaw. Ulay napundura, ulay movement, kasagaran ng tubig ka na baho, no? Ulay breeding ground sa mga labok. Kabalo po mga igsoon nga na ako ginatawag na stagnant Christian life. Stagnant spiritual life. Kanang wala ka progress, wala ka tubo, wala ka mature. Murag bunsay lang. Kung tanaw na ito paugaling ng kalagabi, mamutana ta. Are we growing or shrinking? Are we progressing or regressing? Are we moving forward or backward? Gusto si Ginoo nga mutubo ta sa ating pagtuo. Gusto niya nga muli up ta. Muna iyahan, expect yun, gusto may tabo sa atong kinabuhi ng Kristohan. Gusto niya nga tubo ta. At yung basahon ng mga verses, Philippians chapter 2, verse 12 to 18. Ano ito basa? What it read? Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Do everything without grumbling or arguing, so that you will become blameless and pure, children of God without fault in our warped crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky. As you hold firmly to the word of life, and then I will be able to boast in the day of Christ that I did not run or labor in vain. But even if I am being poured out like a drink offering on the sacrifice and service coming from your faith, I am glad and rejoice with all of you. So you too should be rejoiced. Ito na duha ka commitment nga atong buhaton aron mutubo ta. Duha lang ka commitment atong buhaton aron mutubo ta sa atong pagtuo, mutubo ta sa atong spiritual life. The first commitment is atong basahon, I will do my part. Don't play no. I will do my part. Muna ang commitment, first commitment ka atong yung buhaton. I will do my part. Nabasa ka na sa verse 12. Now therefore, my dear friends, as you have always obeyed,
not only in my presence, but now much more in my absence. Continue to work out your salvation with fear and trembling. Ang spiritual growth has two parts. Yung pagtubo ito ang Kristohanon, duhagin na. God's part and man's part. Ano na ginagawa ha? God's part and man's part. God's part is He works in us. And our part is to work out our salvation. So God's part, He works in us. God works in us. Our part is to work out our salvation. So verse 12, continue to work out your salvation. Wala yun diha nga work for, but work out. Kaya iban ma-confuse, ibasa nila ani kay pagbasa nila, murag ang iingon sa verse, work for your salvation. Kanang paningkamutan nimo. Mag-work ka, magtrabaho ka, magkamot ka para maluwas. Amo na una sa uban, nilibasa nila ani. Posible yun na ngayon anak kay si Apostle Paul mismo sa Ephesians chapter 2, 8-9 nga naluwas sa pinagi sa grasya sa Ginoo, malawat na to pinagi sa pagtuo, dili pinagi sa maayong ginuhatan. Klaro kaya kaluwasan gasa man ila sa Ginoo. Ang imong sa tao ilahan dihala nga dawaton. Dili trabahoan, dili paningkamutan. Kanya, ang gisulatan po niya Apostol Paul ay mga Kristohanon na mga magtutoo na ni Kristo nga ang buti pasabot niya pag-ingon niya na work out your salvation, buti niya pasabot nga i-develop, i-nurture, i-cultivate ang naana sa ilaha na mao ang kaluwasan. Bro, sa physical workout pa siya rin siguro physical workout. Physical workout ka para ma-develop ang imuhang lawas. Dili kay para magkalawas ka, kailangan magilawas. Pero sa farmer po, no? Yan cultivate ang ground, ang yuta para ma-improve. Isa pa yung example na. So, physical workout, no? Mag-workout para manilot ang lawas. Sa partner, ayuhon niyo maayo ang yuta o ang lapok para manilot ang lapok ng yuta para palaghan siya ang harvest. Ito, anak po sa kaluwasan, yung i-work out ang imong salvation. Dili kay para maluwas. Kaya naman sa imong kaluwasan. Yung i-work out para develop, no? Nurture. Para imong pagpapuhon pag yun. Imong paniduton pag yun. Wala man imong work for your salvation. Okay. Work out your salvation. And then, isulti ko diha, no? Work out your salvation. Your salvation. Kumbaga, individual, no? Individual assignment. Kaya responsable ka na i-work out ang imuhang salvation. Na wala na ay makabuhat niya na kung hindi ikaw ra. Be responsible sa pag-nurture, sa pag-cultivate, sa pag-develop, sa kaluwasan na naala sa imuha. Imuha man ang relasyon sa Ginoo, imuha man ang kaluwasan. Tagaan ka, bagong kinabuhi sa Ginoo, tagaan ka o kaluwasan sa Ginoo, na responsable ka, kaambingan na. Responsable ka na i-develop na o i-nurture. Although ang simbahan, naman ko ibahin sa spiritual growth sa mga members. Okay,
pangitan. Pagkaunon ka mo sa pulong sa Ginoo, i-assist ka mo sa inyong spiritual growth. I-encourage ka mo, i-guide ka mo, para makaluon ka mo diya sa Ginoo. So na po yung role ang simbahan. Now, kung tama ka ron, how are you going to work out your salvation? How are you going to develop or nurture your salvation? Okay, siya. First part sa verse 12. Therefore, my dear brothers, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence. So, dapat ipasabot ni Zophonia. Nasulti niya din na work out your salvation faithfully. Bisan ba wala nagtanaw sa inyo ha? Bisan wala pa ko sa inyo ha? Bisan wala pa inyong mga spiritual leader? Bisan wala pa inyong pastor? Work out your salvation faithfully. Kailangan namin uban mga Kristohano na obedient lang kung may nagtanaw. Behave lang kung na ay nagtanaw. Kung naa ang ilang pastor, kung naa ang ilang spiritual leader, kung na ay nagtanaw sa ilaha, behave kayo, utang kayo. Pero kung wala nang iring, kung nila wala nang iring, dula na ang mga ilaga. Mag-pista na ang mga ilaga. Okay, pagsulat ni Apostol Paul ini, di ba? Sa balas atong mga tumyagi na napriso man siya. Di ba? So while he is away, layo siya sa mga Christians sa Philippi, iyang gihangin ang mga Christians, now that I am not with you, prove to me that you are faithful to the Lord. Ganyan na. As you have always obeyed, not only in my presence, pero karon na wala ko sa inyo, ipakita ninyo nga kamo padayon gihapon inyong faithfulness diha sa hindi apan matistingan ang atong faithfulness, diba? Kung kanang kita ra kung wala nagtanaw sa ato, diba? Di ang matest kung unsa kita ka faithful sa Ginoo. Pari sa husband, no? Matest ang iyang faithfulness kung layo siya sa asawa, kung wala siya nagtanaw sa iyang asawa, hindi siya makita sa iyang asawa. Di ba? Yan binigyan dito mga abroad. Test ang faithfulness sa husband. Pero dati nga, opportunity po na sa husband na ma-prove niya na faithful siya. Bisa wala, hindi doon sa yaha ang yaha. Yeah. Kaya po sa mga employee o mga trabahante. Diba? Nagtistingan po ng faithfulness, ang dedication sa usap ka trabahante o employee kung wala sa ginatanaw sa iyahan amo, siya yung manager. Sabot sa mga Pilipino, maayon mga Pilipino kung na yung tanaw, uban mga lahig ito, di sila nahan ng tanawon. Di sila nahan na magbantay sa tawal ng trabaho, pero hindi na ganahan. So, yun na po mga igsoon sa atong faithfulness niya sa Ginoo. Patistingan po ng atong faithfulness niya sa Ginoo kanang kung kita kung wala nagtanaw sa ato. Ito pasabot niyo mga igsoon na hindi magsalig sa atong mga spiritual leader. Hindi magsalig sa atong pastor. Tinood, tabang sa ato itong pastor, mag-guide sa ato, mag-encourage sa ato, let us not be totally dependent on them. Kung wala sila, kung wala ang pastor, wala nang itay mahimo. Naaman siya, o wala man, naamay pastor o wala, let us work out our salvation. And then, isulti ko diha, no? Work out your salvation with fear and trembling. So, kung pasabot na lang, work out your salvation with fear and trembling. Buti pasabot nila mga igsuon, no? Nga, atong i-take seriously ang atong spiritual God.
Itong seryosohon, di ba? Kaya naman ko rin sa internal implication. Kung pasagda na ito ang atong kaluwasan, hindi na ito ang pingan, hindi na ito i-develop, hindi na ito i-work out. Dahil mag-Kristohanon na wala lang sa ilang spiritual growth. Wala sila makasabot, wala sila makarealize na doon ay internal implications na siya. So, work out through salvation with fear and trembling, meaning seryosohan yun. Pasabot ka, buhatag yun. Atong kumigtan karong gabi, I will do my part. So, buhatag yun ang mga part. Buhatag yun ang mga bahid. Ayaw pagsalig sa uban. Ayaw isalig sa uban. Kaya yun mo na ang responsibility. Diba? Spiritual growth has two parts. God's part and man's part. God's part, He works in. Man's part, we work out. Then, isuti ko din sa verse 14, do everything without complaining or arguing. Sa punang katutangan ito, move on as we work out our salvation without complaining or arguing. Now, base sa konteksto nining passage, tungkol kay nag-iisip kini, may tungkol sa kanang combined effort between God and us. So, our spiritual growth, dapat hindi kita mag-complain, hindi kita mag-argue, hindi na ito i-question, o dapat hindi kita diskontento sa mga butang na itugod sa Ginoo sa ato ng may tabo. Samtang nagabamuhat ang Ginoo sa ato, gina-allow niya ang mga lain ng mga pagkitabo, dili na ito siya question. Hindi kita mag-complain sa iyaha, kay ang Ginoo, tugod man siya. Kasi klase lain-lain ng mga pagkitabo sa atong kinabuhi. Good or bad? Para magtubo ta. Okay? God will allow different kinds of circumstances, good or bad, so that we will grow our faith in Him. Wala yung niya sa verse 14. Don't do everything without complaining or arguing. Sa Biblia, sa klase sa mga tao, grupo sa mga tao na sige complain, sige no. Sige question sa Ginoo, sige argue sa Ginoo. Isa ang mga tao, especially sa Old Testament. Sige reklamo sa Ginoo. Dito sila kanunay sa ginahimo sa Ginoo silang kinabuhi. Isa nga mga tao, mga Israelitas, mga Hudiyo. Especially katong time na naas ka sa kamingawan, sa wilderness, walang sila pagkaon, reklamo sila, walang sila o tubig, gusto mo nila ang authority ni Moses, and many more, complain nila. Grabe isa nagkabugul-bulan. Ini mga Hudiyo. Grabe naman nila ang sitwasyon ko karoon. Basta-basta ang sitwasyon. So, numero uno, kining mga Hudiyo, especially sa Old Testament. Grabe sila mo reklamo, grabe sila mo question sa authority ni Moses. So, dili na ito kontrolado ang mga panghitabo. Dili na ito kontrolado ang mga panghitabo. Mga panghitabo uma, panghitabo sa simana, bulan, tuig, wala tayo control na. Pero kung iksuon, na tayo control sa atong response or reaction. Mga pahitabo ta sa atong ginawin na itong mapugan. Pero na tayo control sa atong reaction o sa atong response. Diba? Na yung mga pahitabo nga nili maayon para sa ato, o hindi favorable sa ato, favorable sa ato. Uban masuko, uban ang luod, uban ma-discourage. Para sa mga Hudiyo, ilahang magulbulan ng Ginoo, question nila ang Ginoo, mag-complain sila, nasuko sila maayo. Or,
Moingon ka sa imong kaugalingon, ako ning atubangon uban sa Ginoo. Kay pinaagi ni nga pagkitabo, mutubo ko sa akong pagtuo. Mutubo ko sa akong pagkristo. So, part na siya sa atong responsibility. Sa atong pagtubo, isip, Kristohanon. Second, commitment, I will depend on God. Base ka na sa verse 13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Dito sa passage, ang phrase nga, ingon, work in and work out. Work in muna ang role sa Ginoo. Muna ang part sa Ginoo. Work out, that is our part. Work out. So sa Ginoo, work in. Diba? Ang spiritual growth is a partnership between you and the Lord. Spiritual growth has two parts. God's part and man's part. Hindi pwede nga isa lang. Dapat duhagin na siya. He works in and we work out. Sa Ginoo, He works in. For it is God who works in you. Muna siya ang role sa Ginoo sa atong spiritual growth. For it is God who works in you. Who works in you. Nag-work siya, nagpamuhat siya sa atong kinabuhi. Nakalaala ba ko ng word na work in how it works? Diyan ikuha ang word na energizer or energize. So, maghatag siya sa atong energy. Maghatag siya sa atong power para mausap ta, para ma-change ta, para mag-grow ta sa atong Christian life. Kumbaga, God is saying, I will empower you, I will enable you, I will energize you. Kapisan ang desire for spiritual growth, ikan sa Ginoo. Tinuma ba na mag-grow spiritually? Kanang desire? Kanang ikan sa Ginoo. Kung ating na siyang sundon, atong tumanon, kumita sa itong kaugalingon, mayroon ka, yes Lord, I will do my part. I will listen to you. I will follow your will. I will do your will. Purpose sa akong kinabuhi. Tagaan na niya abilidad. Kabangan na niya para mag-grow ka. Karoon na yung mga gamiton ng Ginoo na butang para matulog ka. Sa man niya mga gamiton. Number one, He works in us through His Word. Kung na number one. Pinaagigit siya ang pulo. Na? Para mag-grow ta spiritually. Unahon ka ganito sa Ginoo ang iyang pulo. Mag-respond kita positively. Kung sinusuho na atong spiritual growth. Mag-design ta nga maprihas, maliwat ta ang Ginoo Hesus Kristo, mag-grow ta spiritually. Dapat pinatunan ang iyang pulo. Dili tantunan ko dili dapat atong utang sa atong huna-huna, atong tipikan sa atong kasing-kasing. Labaw sa tanan buhaton, sundon, i-apply, aplika ang magtubo sa Ginoo sa Ginoo. So first tool that God is going to use for us to grow spiritually, His Word. Muna na importante ang tulong sa Ginoo. Secondly, God works in us through the Holy Spirit. So first, He will use His Word. Ang second tool sa Ginoo is through His Holy Spirit. Tagan tagahom sa balang Espiritu para mag-usap na. Tagan tagahom sa balang Espiritu para mag-usap na, mag-usap sa ating batasan, mag-usap sa ating pagkawin, mag-usap sa ating paguna-una, kung uban pang mga butang kinahanglan musukod sa atin. Ayaw hindi kalimti nga kamaturan mga igsoon. Ang balang Espiritu mamuha
Nag-work sa atong kinabuhi aron matuman ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi. So ayaw pugi, ayaw santaa, ayaw pasakitin ang pag-work sa mga Espiritu sa inyong kinabuhi. And thirdly, God works in us through circumstances. Ito pa sa mga igsoon, nga kanang mga panghitabo bitaw sa atong kinabuhi, maayo man o dili na sa sayang. Ano man, igamito na tanan sa Ginoo para kitang tubo. Binigyan sa mga Kristohano, no? Walay sayang ang mga panghitabo sa ato. So kung saan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, walay sayang na. Kaya pinaagi niya na ang mga panghitabo, sakit pagkadiha, no? Alisod baka sa pagpangitag kwarta, mawalaan baka ang trabaho, problema baka sa mga anak, problema sa eskwela, hindi na sayang ang mga panghitabo ng Igsoon. Kaya gamito na sa Ginoo para mabot. Gamito niya ang mga problema. Gamito niya ang mga pressures, mga difficulties, bisan mga stressful ng mga situation. Gamito na sa Ginoo in order to mold us, in order to shape our character. Familiar tayo sa ating mga verse na sa Romans chapter 8, 28 and 29. We know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. For God chose them to become like His Son. Wala isulti diha na tanang panghitabo sa ato maayo. Isulti din ha na buhaton sa Ginoo ang tanan, himuon sa Ginoo ang tanan ng mga hitabo sa ato para sa atong kailangan. Everything that happens, good or bad, gamito lang sa Ginoo in order to develop us, in order to mold us, in order to shape us, in order to change us. Muna na kami doon sa Kristohanon. Pero ba, ang tubag sa mga tabi Kristohanon, ang ilang Kristohan sa kainon man ng malas. Wala man iswerte. Malas. Pero sa Kristohanon wala yung malas. Sa Kristohanon wala po yung good luck. Kanang-tanang tugod na sa Ginoo para sa atong kaiwan, para mag-grota. Gamito niya yung pulong, gamito niya ang palang Espiritu, gamito niya ang mga paghitabo, mga sitwasyon, mga circumstances. Asa magigikan yung problema? Ato. Ano na ang magigikan problema kanunay? Dili lang sa ato, dili sa ubang mga tao, dili sa kalibutan, ano na ang yun? Pinato ka, limpay na ko ka, barato na ang fuel last week. Kira na mapot. Sunod na ikoy. Wala. Ang katong director ba ito sa IMF? Grabe yung iyong huna-huna. Effect ba sa ekonomiya? Dili lang sa lahat. O sa ato, dili sa kanan. Asa hindi ka ng problema? Una, tungkol kayo makasasala, di na itong kalibutan ng ipuyan. Diba? Tungkol kayo makasasala, di kayo balikayan ng problema. Kedua, we have an enemy. Isa nga itong enemy, si Satan. Kaya yan, tuyo ang mga according to the Bible to destroy lives, to destroy families. And he is working against us. Muna nga, di ko kamunta ang problema. So, asalan ka ng problema. We live in a simple world. We have an enemy. And thirdly, yung sahay, mamali ang atong mga desisyon. Nga mo hinundan, nga nagka-problema ta. Ito din, nagkakamalay na ito. Nga mo nagka-problema ta. Ito ani mali ang atong himo nga desisyon. Pero ang igsoon dili mag-matter kung asa gikan ang problema. Naman. Gagamiton ka ng tanan sa Ginoo para sa atong kaayuhan. Kung positive ang atong response. Kung mo-cooperate ka sa iya.
So God works in us through His Word, through the Holy Spirit, and through circumstances. So unsa to ang atong commitment? Ito nang basahon natin kayo. I will do my part. I will depend on God. Dili na akong commitment na kung niliibo po na akong commitment. Kumatakusok ka na ito, responsible na. It's your responsibility para sa pag-grow ni mo spiritual. Do your part and always depend. Diba make sure nitalaan ka bagong kinabuhi sa Ginoo? Diba? Iwas ka niya. Iwas ka niya para dili na ka mag-suffer sa silot sa imong mga sala. Tagaan ka niya o bagong kinabuhi. He puts His Holy Spirit in you. Tagaan ka niya o purpose, meaning sa imong kinabuhi. Now you are responsible to develop and nurture it for His work. God is telling you this evening, continue to work out your salvation. Work out your. Himuag yun ang imong part. Dili gusto ang Ginoo na maparehas ta sa stagnant water. Na kanang napundo ra, walay movement, walay kinabuhi. Dili gusto ang Ginoo. Gusto niya na progress ka. Gusto niya na move forward ka. Dili backward. Gusto niya na mature ka sa iyong spiritual life. Di siya gusto o bonsai kastuhanan. Hindi daw pangalawan ng bonsai pero kung gustuhan ng bonsai, dili ganahan ng Ginoo. Sa sa una, ito karoon mo rin gihapon. Hindi gusto ang Ginoo. Hinana na kasalanan ito lang sa pinag-umustahan mo, ay mo rin gihapon. Bonsai sa ano, bonsai rin gihapon yun. Pwede maganahan ng Ginoo. Pwede ba sa wag ka? Progress ka. Natubo ka. Eh, ina-work out na ito ang salvation. Gusto niya nga natubo ka. Gusto niya nga mature ka. So, ito po na ito mga ulo. Tagaan po ka mo o panahon nga mo respond sa mensahe. Kiniluha ka commitment na pagkarumadiin. Akong isuggest nga himuon ninyo kini nga pag-ampo sa Ginoo. May mo sa Ginoo, Lord, I will do my part. Tabangin ko, Lord. Himuon din ako ang akong part. May mo ka, Ginoo, tabangin ko nga magsalig din ko kami mo kanunay. Tabangin ko, Lord, na utubo ko sa akong pagkristuhan. Utubo ko sa akong pagtubo. So, ako ka mga ngipon na ampo, istorya sa Ginoo ilahi sa Ginoo. Lord, salamat sa inyong mensahe nga akong nalulgan, karon nag-ii. Salamat sa inyong paghagit ka na mo, pagtudlo ka na mo, sa angay na magbuhaton Ginoo para kami mutubo sa among pagtuo. Tagaan mo kami ni buha ka commitment, Lord, na anong mo na nga akong part kung salig kami kanimo. Tabangin kami, Lord, na among i-work out ang salvation na naana sa amo. Kaya gusto ni mo Ginoo nga kami mutubo. Gusto ni mo nga kami level up sa among pagkakristohanon. Kaya gusto ni mo Ginoo nga maparehas mo liwat gyud kami kang Ginoong Hesus-Kristo. Tawagin kami.
tabangin po di Lord na willing kami nga mo-cooperate kanimo Lord. Sumat ang mga butang nga imong itudlo sa amo, mga butang nga imong mga panghitabo nga imong itugod sa amo. Ginoo tabangin kami na among masabtan kining tanan o ma-appreciate na mo Ginoo ang tanan mga hitabo sa among kinabuhi. Ganito nimo kana Ginoo aron kami matubo sa among tabangin kami Lord ang ila ang among mga kakulangan, mga kapakyasan Ginoo ini nga area sa among Kristiyanidad. Kasi duha kami Ginoo ug among dahog kanimo ang among mga kaugalingon karon naon nga makaplagan nimo kami nga nagahimo gyud sa among bahin. Lord, as you work in us, Lord, may you find us, Lord, na nag-work out sa among salvation. Salamat din mo din ng mensahe akong ako na ikaw bless ni sa among matag sa kasi. Kapag kami Lord sa among pagtapos karon sa among pagpamauli, inaon kay imong grasya, imong lupa, imong presensya, imong mga protection o among kauban mo. Dala kami nga safe sa among matag sa kalumianan. Ang isaling kanimo ang tanan Ginoo. Kani Lord ang gihinungduman po sa pag-ampo ang sitwasyon karon sa Israel. Kining conflict, kining gera tawag sa Israel o sa Hamas na grupo. Nag-ampo kami Ginoo nga isod ang tao Ginoo nga mo-intervene nini. Nag-ampo kami Ginoo nga ikaw mag-intervene nini Ginoo. Ikaw man ang Lord sa tanan, ikaw man ang pinakalabaw sa tanan. O masulbat kini Ginoo dili pinaagi sa pinagjanay. Okay, ang resulta ni Ginoo dili na daghang mamatay kundi apektado ang tanang mga butano na gyud ang ekonomiya sa tibuok kalibutan. So Ginoo pangayo kami sa imong gahom, sa imong grasya, sa imong luma. Lord, we join with other people, especially mga Bible-believing Christians, Lord, na nag-aampo nining sitwasyon karon sa Israel. Ang tinutugyan sa pag-ampo niya kanino. Kay Lord, ikaw na naghatag sa among instruction sa Psalm chapter 122. Lord, you have encouraged us, Lord, to pray for the peace of Jerusalem. Kali mo i-bless Ginoo ang mga tao na nagasuporta na nag-pray sa Jerusalem. So Lord, ang itugyan kinitanan o ang pagtuo, ang confidence, Ginoo na ikaw na tubang ini according to your will, according to your purpose. Dismiss us now, Lord, with your highest blessing. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Ang gabi sa tanan,